Good day mga bossing, at inilabas na nga ni Kawasaki ang Brusky 125. Ito ay isang collaboration sa Kawasaki at ang isang kilalang Malaysian brand na ang pangalan ay Modenas. Sinabi nga nila na twin brother ito ni Karisma 125S na sa Malaysia din. Sikat na workhorse daw tong Karisma 125S na scooter sa Malaysia. Kumbaga Malaysian concept pala ito, no? Hindi din talaga nakakapagtaka na makipag-collab itong si Kawasaki kay Modenas na company dahil partner sila nito or shareholder si Kawasaki ng ibang parte ni Modenas. Perfect na perfect pang beginner at pang negosyo itong nilabas ni Kawasaki na si Brusky 125. Okay, now let's check the specs mga bossing. Si Brusky 125 ay meron tatlong kulay pala, no? Meron itong aqua blue, gold, at red. So palong-palo sa ating mga Pilipino yan, yung may mga color choices. Alam mo naman tayo, at iba-iba tayo mga preference pagdating sa kulay ng mga scooter natin. And itong si Brusky 125 is naka-conventional ignition shutter lock na parang may anti-theft na din kasi yung tinatakpan yung susian para hindi manakaw. And meron itong seat button na rin. Yung typical na itsura ng mga stock na Yamaha scooter dun sa ignition nila. Ganun si Brusky 125 sa kanyang susian. Then in terms dun sa makina naman mga bossing, engine displacement ni Brusky 125 is 124.8cc, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead camshaft, fuel injected na din po siya, CVT, and ito mga bossing, huwag kayo malito air cooled po ito. So hindi po siya liquid cooled, air cooled po siya. And meron din itong electric and kickstart all together, diba? So meron siyang kickstart and electric start. Euro 4 compliant na rin po ito mga bossing, and may bore stroke na 52.4 by 57.3 mm. Pagdating naman sa max power, ito ay merong 9.4 horsepower at 7,500 RPM at max torque na 10 Nm at 6,000 RPM. 5.1 liter fuel tank capacity, 14 liters na glove box, medyo malaki-laki na rin po ang compartment na ito, pwedeng-pwede na sa mga pinamili mo. And pagdating naman sa mga preno mga bossing, likuran nito ay mechanical drum brake system, and sa harap naman is 2-pot caliper disc brake sa harapan. Now sa suspension, for the front suspension, meron itong telescopic front suspension, and sa likuran naman, single-sided suspension. Sa mga ilaw natin, all LED na po at futuristic na din ang style ni Brusky 125. And meron din pala itong hazard. Yes, yung headlight niya maganda mga bossing kasi meron na itong daytime running light or DRL. Pagdating naman sa timbang, meron itong 108 kg, magaan-gaan po yan at perfect sa ating mga rider at sa ating mga beginner rider. Sa size naman ng gulong mga bossing, ang harapan nito ay 80-90-14 tubeless at sa likuran naman ay 90-90-14. Syempre, dahil nga latest na ang mga scooter na lumalabas ngayon, hindi rin pwedeng wala itong USB charging na Type A. So, syempre si Brusky 125 ay negosyo ready na din or sa mga long ride ready. Meron na itong USB charger slot na Type A para sa ating mga mobile devices. Si Brusky 125 ay merong semi-digital panel. So, syempre, nasa babang part niya ng speedometer is digital na din. And sa taas is one manual speedometer. So, yan naman. At malaki rin yung kanyang signal light indicator. So, yun mga bossing, napaka-straightforward lang naman ng specs ni Brusky 125 ng Kawasaki. At hula ko, matipid sa gas ito. Pagdating sa price naman, very competitive din siguro ito. Dahil nakita nyo naman ang specs niya, hindi sobra, hindi rin kulang. Yun nga lang, syempre hindi ito liquid cooled. Pero syempre, ang presyo naman ito ay hindi sing mahal ng mga liquid cooled. Ang price lamang or introductory Philippine price ni Brusky 125 ay tumataginting na 75,000 pesos.
Yes, 75,000 pesos lang po si Brusky 125. Kita nyo naman ang kanyang introductory price sa Pilipinas. Napakamura at perfect na pang negosyo at pang beginner rider. Pamasok sa trabaho or pang lalamove or pang food panda. Dahil nga sa 5.1 liter na din ng fuel tank capacity na ito, 125cc na din siya, at Kawasaki pa ang make brand nito, collaboration with Modenas. Ngayon, kapag ganitong mga gawa ng Kawasaki or kasama ng Big 4, hindi naman natin tinatanong yung parts compatibility and availability dahil alam naman natin na maraming parts availability dito. So ano nga bang mga katapat ni Brusky 125 ngayon sa market? So base dun sa kanyang specification, ang pwede mong itapat sa kanya ay ang Mio 125S at Mio Gravis ni Yamaha. Dahil halos pares naman ito na 125cc at air-cooled lang siya, hindi sila liquid-cooled. Pero mas lamang si Brusky 125 pagdating sa presyo dahil mas mura si Brusky 125 na nagkakahalaga lamang ng 75,000 while itong si Yamaha ay nasa 77 up to 80 plus thousand ang SRP sa market. Pero halos same lang din naman ng engine specification dito kay Brusky na air-cooled and 125cc din siya. Kaya naman mga bossing, alam nyo na yan, sa dami ng murang motor ngayon, ikaw na lang ang mamimili kung saan ka panalo at hindi talo ang bulsa. Syempre, once again, this is Vlog ni Kosa. Don't forget to subscribe and like. Share nyo na rin tong video if nakatulong sa inyo.